Assalamualaikum, hello mga ate. Papakita ko sa inyo paano ako gumagawa ng suman na mais dito sa Saudi. Nag-prepare ako ng dalawang mais, ayan hinugasan ko pati balat niya para malinis. Ready na siya mga ate at lalagyan ko ng isang kutsarang harina. Tapos lalagyan ko rin ng malagkit. Siguro mas masarap pagka yung itim ang ilalagay. 5 kutsara ang inilalagay kong malagkit na puti. Tapos lalagyan ko siya ng asukal. 1 kutsarang asukal na brown kasi naubusan kami mga ate. Tapos lalagyan ko rin siya ng ground coconut. Tsaka 1 kutsarang asukal na puti. Mas okay yung pula pero naubusan kami. Hindi siya masyado matamis. Yung mga mahilig sa matamis, dagdagan nyo lang ng asukal. Dagdagan nyo ng 1 kutsara. Nilalagyan ko ng konting tubig para mas maghalo ng mabuti. Para medyo malagkit siya pag nilagay na dun sa dahon niya. Eto at ilalagay ko na nga sa dahon pero kailangan muna natin i-dry ang kanyang dahon para walang tubig sa loob nito. Ganito lang siya kadali mga ate. Sa totoo lang hindi ko pa 'to nagawa sa Pilipinas. Pilipinas kasi 'pag gusto kong kumain ng ganito bibili na lang. Eh, kaso dito wala naman nagtitinda ng ganito, kaya gumagawa ako. Nagkataon na mabait talaga yung mga amo ko kahit anong niluluto kong Filipino food, walang problema basta meron dito sa Saudi na ingredients. Tinitikman nga nila ang mga niluluto ko, lalo na yung amo kong babae. 'Pag nakikita niyang may bago akong niluluto, 'yan ngingiti siya. Siguro iniisip niya makakatikim na naman ng pagkaing bago. Mahilig nga sila sa Filipino food, eh. Eto na siya, naka-ready na. Sa mga hindi nakakaalam, kailangan lagyan ng lemon yung ano, yung tubig ng steamer para hindi siya mangitim. Actually, yung lemon 'pag sa mga maitim ang mga kilikili diyan o di kaya singit, puwede yang gamitin mga ate. 'Yan, nilalagay ko na siya sa apoy tapos lulutuin ng 15 minutes. Eto at luto na siya mga ate. Ako lang ang kakain nito, minsan titikman ni madam, isa lang. Pini-freezer ko 'to para hindi masira. Thank you for watching.